Kongreso. Siguro ilagay muna natin sa tamang konteksto. Yung mga Senate investigations, these are all supposed to be in aid of legislation. So, ang purpose naman niya talaga, hindi naman para i-prosecute yung mga nagkasala dyan. Pero mas pa sa malaman kung ano nangyari. Bawat pagdinig, dapat may makabuluhang resulta. Every time there is a Senate inquiry, there should also be a corresponding Senate committee report that should then be submitted to the Senate as a body. Committee report ang resulta ng pagdinig. Dito, nagre-rekomenda ang komite kung sino ang dapat sampahan ng kaso kung meron man. Honorable ladies and gentlemen. Sa nakalipas na isang taon, 50 committee reports na ang nagagawa ng Senado. Pero ang masaklap, kahit may nabuong ulat pagkatapos ng pagdinig at investigasyon, madalas hindi naman natutuloy ang mga kaso. One of the biggest problems that happens is that after the Senate investigation, kahit sabihin natin natapos na yung investigation, may committee report, that is where it ends, na wala na natutuloy na kaso. O kung minsan, fina-forward naman yan sa Office of the Ombudsman, sa DOJ, pero pagdating doon, natutulog naman yung kaso. I am just asking you when. I invoke my right. I am just asking you when. When in Cebu? Madalas, bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Kamara at Senado. Madalas, parang batuhan ng maaanghang na salita ang mga sagutan ng mga mambabatas at mga whistleblowers. Mr. Senator Gordon. Nagdadasal ako, nagko-close to feast ako, tapos nagdadasal lang ako, Lord, give me strength. Kaya ko to. What I'm just telling you is the truth, and I'm gonna fight for it. Pati personal na buhay ng mga whistleblower ay nauungkat sa mata ng publiko. Now, I'm obviously impressed with your credentials, madam, because you're able to get an apartment free of charge with a certain Korean, is it? Hinalungkat niyang aking pagkatao na hindi ko naman itinago na ako'y hiwalay sa asawa at nagka-boyfriend ako ng isang doktor, hindi ko naman itinago yun. So hindi naman tayo lahat malinis. So that way nag-away sila ni Attorney Frank Chavez, remember? When they shouted each other because of me. Because the way his line of questioning to me is parang dinidiin niya ako just to ruin my credibility. Di tulad ng mga pagdinig sa korte na formal at istrikto. Malayang nakakapagtanong ang mga mambabatas sa mga iniimbitahan sa Senate hearing. Sa Senate, halos kahit na ang tanong pwede. That's why sa aming mga lawyers, mas nahihirapan kami mag-prepare ng mga witnesses kung haharap sila sa Senado. Dahil any question at all pwede at hindi kami pwede mag-object. Hindi rin daw nakakatulong ang mga pagiging pasaway ng ilang mambabatas. Isa pang naging problema sa experience ko nun sa Senate was that yung ibang mga senador, darating yan ng late. Pagdating nila, siyempre gusto din nila magtanong. Yung very same questions na tinanong na ng ibang senador na dumating na maaga, uulitin lang nila. Tapos may darating na naman na isa after another hour. Pagdating, uulitin na naman yung tanong. Kaya sayang yung oras. Dahil hindi naman, dapat minomonitor nila yung hearing and they should be prepared. Respectfully submit to the chair. May ibang motibo rin daw ang ilang mga politiko. Yan ang lumalabas na talagang hindi seriously to craft laws, kundi they'll be in the evening news, they'll be in the headlines the following day, and that's a natural sentiment, especially among public officials. But at the same time, that's must be balanced with serious efforts to legislate and enforce the laws that we now have. And I am done with this witness, Mr. Chairman. Sa kanilang pagharap sa investigasyon, buhay nila ang nakasalalay. Pati personal na usapin ay nahahalukay. Timothy,
Pero may katuturan nga ba ang mga ginagawang pagdinig? O isang palabas lang ang lahat? Sa nalalapit na Kapaskuhan, iba't ibang modus ang dapat malaman. Kaya ngayong linggo, merong tips para ang mga ito'y maiwasan at mga paboritong child stars. Paano nga ba sa likod ng kamera? Ang grupong sumikat sa paglikha ng musika mula sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Makiki-stomp with Mike Tan sa kumukumpleto sa inyong linggo. Good news! 8 p.m. sa News TV. 2.5 million men, women, and children worldwide are victims of human trafficking. It's happening here. It's happening now. On Saturday, October 29, MTV Exit invites you to make your stand and join the fight. Come and see your favorite artists live on stage at this free concert with performances from Eva Dancel, Pupil, Eveline, Korean pop sensation J-Park, and more. Be there on Saturday, October 29 at the Mall of Asia Concert Ground. Log on to www.mtvexit.org for more information on how to get your free tickets. Don't miss MTV Exit live in Manila. Be aware and get informed. Pwede kang manalo sa oras na to. Sa Oras-Oras Panalo. Todo pa premyo. Ready na ba ang mga cellphone nyo? Sagutin lang ang sumusunod na tanong. I-text ang GNTV, space, pangalan ng sponsor, space, answer, at ipadala sa 2344 para sa TMN Globe subscribers or 367 para sa other network subscribers. Maraming pa-premyo ang naghihintay sa'yo. Higit pa sa 3,700,000 pesos worth in prizes ang ipamimigay. Dito, Oras-Oras may panalo. Maglingkod sa bayan ng buong katapatan. Panata ito ng mga nasa gobyerno. Minsan, may nakalilimot dito. Pero sa marami, ito ay nananatiling buhay na prinsipyo araw-araw. Nanunumpa ka pagkatapos mong kantahin yung lupang hinirang. May panunumpa yung mga kawani eh. Na tingin ko, dinibdib ko yun at marami sa amin ang dumidibdib niya, no? So, pagkatapos ganito yung mangyayari sa'yo. Parang life-changing talaga. Katapatan sa sinumpaang tungkulin ang nagtulak kay Ani Heron para isiwalat ang mga anomalyang nadiskubre niya. Halos kalahati ng buhay ni Ani ay ginugol niya sa civil service. Mula 1977, sa TESDA o Technical Education and Skills Development Authority na siya nagtatrabaho. Mula casual clerk, unti-unting na-promote si Ani. Sa mahigit 3 dekada sa TESDA, 2 katiwalian na ang kanyang ibinunyag. Una rito ang anomalyang kinasangkutan noong 2003 ni dating TESDA Director General Dante Liban. Nung panahon ni dating Director General Liban, ang kaso namin naman na isinampa doon ay yung mga anomalya tungkol sa pagbibigay, yung pag-i-issue ng tinatawag na Artist Record Book para doon sa mga Pilipino na gustong magtrabaho bilang entertainer sa Japan particular. No? Ang ARB o Artist Record Book ay patunay na pumasa sa audisyon ang isang entertainer para maproseso ang kontrata niya. Natatandaan ko nang sumama ako sa entrapment operation, meron nagbabayad ng 70,000 piso para lang makakuha ng ARP. Gumulong ang isinampang administrative complaint laban kay Liban. Napatunayan na dapat managot si Dante Liban at ang naging kapasyahan nga nun ay alisin siya doon sa TESDA bilang Director General. At bago naman na iserve yung desisyon na yon, ay nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang Director General si dating DG Liban. Pero hindi umusad ang kasong kriminal laban sa hepe ng TESDA. Sir, excuse me po. Muling nagkaroon ng kontrobersya ang TESDA noong 2006. Sa ilalim ng nooy TESDA Director General na si Augusto Boboy Sihuko. Ayon kay Ani, naging kaduda-duda ang pagkakagastos ng TESDA sa mahigit 5 bilyong pisong pondo para sa scholarship program ni dating Pangulong Arroyo. Para ito sa technical vocational training ng mga kabataan.
Dun sa 5 billion na yan, nakita namin na report, no, ulat ng COA, ay wala pang 1 milyon ang nakinabang. So yun yung ghost scholarship na tinatawag. Nag-uulat ng meron silang mga graduate, pero hindi naman. Balot din daw ng anomalya ang librong ipinalimbag ni si Huco noong 2006. Ito ang salabat for the Filipino soul na naghihikayat na tangkilikin ang mga kurso ng TESDA. Pero ang nangyayari doon, hindi bababa sa 80% ng laman nun tungkol sa kanya at sa kanyang asawa. Na pinondohan ng pera natin, ng mamamayan, 9.2 milyon. Naka-copyright ang libro sa pangalan ni si Huco. Ibig sabihin, napupunta kay si Huco ang kita tuwing may bumibili ng aklat. Sabi namin, paano yan? Binenta na, kinopyright sa kanya, pero pera ng mamamayang Pilipino yung ginamit niya dun sa pagpapalimbag nun. Noong 2008, napatunayan ng PAGC o Presidential Anti-Graft Commission na nagkasala si Huco sa paglimbag ng libro ng walang public bidding. Inirekomenda ng PAGC na tanggalin siya sa pwesto. Pero inabswelto ng Malacanang si Huco. Ang Bids and Awards Committee raw ng TESDA ang dapat panagutin. Kung mga kaalyado yan na sa politika, no? Sa halip na iyan ay i-implement, no? Yung rekomendasyon, ang ginawa kinlir pa ng Panguluhan ni Arroyo yung mga charges na mismong yung opisina niya ay napatunayan na totoo. Nagsampa ng kasong kriminal sa ombudsman ang grupo ni Ani laban kay si Huco, pero hanggang ngayon hindi pa ito umuusad. Matinding hirap ang dinanas si Ani Heron sa mga ginawang pagsisiwalat. Natanggal ako ng 2007, pero bago yun, tinanggal ako sa payroll, preventive suspension ako, hindi pa ako pwedeng pumasok sa TESDA. Nadamay pati ang kanyang pamilya. Ang asawa niya na empleyado rin sa TESDA ay hindi rin nakaligtas. Mas nauna pang tinanggal sa akin sa trabaho yung asawa ko. Hindi dahil sa miyembro sa union, kung hindi, asawa ko lang siya. Wala nang ibang dahilan kundi iyon. May banta rin sa kanyang buhay. That time, hindi talaga ako trusting. Pag sinabi nilang iniimbitahan ako, iniisip ko, pwede akong basta iliko dyan at masalvage na lang ako. Sa kabila ng paghihirap, wala raw pinagsisisihan si Ani. Gusto mong makita na mapanagot sa pamamagitan ng ating hustisya, no? Yung tao na inakusahan mo. That will be the day na sasabihin ko na, ay nako, talagang merong nangyari. Sulit yung mga paghihirap na yun. Kahit sa Commission on Audit, may higit pa sa tawag ng serbisyo publiko kung magmalasakit. Nadiskubre ng isang grupo ng COA auditors noong 1998 ang overcharging ng Meralco o Manila Electric Company. Dito nakilala si Nelia Villeza at ang kanyang grupo na nakilala sa bansag na Powerpuff Girls ng COA. Nadiskubre nila na ipinapasa sa consumers ang buwis na dapat bayaran ng Meralco. Nakita ng team na yung corporate income tax at that time is 2 billion something kasama sa expenses passed on to the consumers, pero by law kasi yung existing jurisprudence at that time dapat hindi siya i-pass on sa consumers. Nagsampa ng kaso ang COA laban sa Meralco. Makalipas ang 4 na taon, iniutos ng Korte Suprema sa Meralco na ibalik sa mga consumer ang sobrang singil sa kuryente. May mga mabilis maengganyo sa baluktot na daan, pero meron ding kapag sinukat ang katapatan, handang tumindig para sa katotohanan. Iilan lang sila Ani at ang Powerpuff Girls ng COA sa mga ito. Sa huli, dapat natin silang pasalamatan dahil pera nating lahat ang kanilang sinikap na protektahan.